guys, for today's video guys, so magkakaroon tayo ng guesting ngayon sa isang bagong show dito kay Sir JP Agoncillo sa kanyang YouTube channel kung saan tayo ang kanyang first guest. So, nakakatuwa naman at nakaka-flattered dahil tayo ay napaunlakan sa kanyang bagong segment sa kanyang lumalaking YouTube channel, kanyang JP Agoncillo YouTube channel. So, and guys, abangan natin to. Ito is early recording kung saan maya-maya konti magla-live na po tayo. At ngayon, papasok na tayo sa studio ni Sir JP kung saan may konting warm up or konting pep talk na kami bago mag-start ng live. So, check check nyo lang dyan guys. So, ito na, papasok na tayo sa live ni Sir JP Agoncillo. So I hope maging successful itong first ever talk show ni Sir JP sa kanyang YouTube channel. So stay tuned lang kayo dyan. Habang tayo pumapasok sa studio ni Sir JP kasi sabi nga niya, papasok kami earlier, mga 15 minutes before yung live. So para kahit na paano karoon kami ng konting hinga at hindi kami kakabahan. Kakabahan pala. So, kahit ako. Hi, Sir JP! Ay, wala pa pala. Hindi niya pa ako ina-accept. Ayan. Hi, Sir JP! Good evening, good evening, good evening. Ayan. magandang gabi po. Wala pa. Hindi mo ako marinig. Oh my gosh. That's why. Hindi mo ako marinig, sir. Ito na. Bakit hindi ako marinig? Wala. Ayan. Oo nga, no? Hindi ako makapasok. Ayan. Speak up. Ayan. Tinanggal na lang yung headset para marinig mo ako. Pero, second ano kasi yung aking headset. We'll see. Naka-mute pala. Salita ka, sir, kung papasok ka dito sa aking headset. Ayan. Yan. Salita ka. Nagkakaroon tayo ng technical issue. Ayan. Okay. Yan. Tinatry ko kasi
Ayan, sorry tayo ay nalaglag sa ating live. Ayan, so nagkakaroon tayo ng technical issue at tayo ay nalalaglag. Naku, wala tayong sigla. So, start tayo ng 8:00, pero magkakaroon pa rin tayo ng technical. Try natin ulit nakapasok sa studio. Saan kakaroon tayo ng warm up. Warm up tayo. Ganda ni ganda ganda daw. Sakto lang. Nagol pa tayo ni Sir JP. Kinakabahan na nga tayo. Kinakabahan ba tayo sa ating first guesting show? Kaka-excite. Pero itong ating kapatid Kuya Will, mukhang nasa lansangan pa. Ayan! Wait. Nalalaglag ako sa... Malakas ba? Kasi kung hindi malakas yung boses ko, naririnig kita pero medyo mahina lang yung boses. Pero aarukin ko. Kasi si ano ba 'to, si Will, sabi niya mga 6:30 uuwi na siya, ta's ngayon hanggang ngayon magkasama pa rin sila ni Wal. Oh, 'di ba? Anong petsa na, alas nasa labas. Ano, between 8:30 to 9. Sabi, usapan 8 PM ang start. Bakit Kuya Will? Nag-enjoy ata si Kuya Will sa kanyang ano, sa kanyang pagsama kay Wow Chu. Baka nakalimutan niya ata yung kanyang guesting. Parang ano, Sir JP, mag-adjust tayo ng time. Nag-adjust ng time kay Kuya Will. Hanggang 9 o'clock. Kuya, no? Kuya Will, ano ka sa akin, premiere ka mamaya talaga. I-premiere natin si Kuya Will. Kaya sabi natin 8 o'clock. So, anong gagawin natin, Kuya? Ay, Kuya, anong gagawin natin? Mag ano ka muna, mag-topic ka na lang muna kaya Sir JP. Okay naman siya sa 8 o'clock, di ba? Ha? Ah, si Riders, kakain ng gutom ata. Nagutom pa Riders. Sana all. So, wala pa po si Kuya Will. Naku si Kuya Will, oh. Siguro, sige, para ano, Sir JP, para hindi masira yung ano mo. Lalo tuloy akong kinabahan, mag-isa lang ako sa stage. Kinabahan nila.
Sige. Nag-dry run pa naman kami kahapon tapos spring veggie ano, Kuya Will. Mamaya mhm, kaya nag-message siya. Anong sabi niya mukhang hindi sineryoso, ah. Hindi sineryoso ni Kuya Will yung guesting niya ngayon. Lang. Kinabahan tuloy ako, guys. Mag-isa lang tayo sa stage. Hindi ko alam kung magiging successful ba 'tong ating ano, keri-keri. So, welcome back to me. Ayan, dahil nga wala si Kuya Will at siya'y nasa lansangan pa, eh, think mukhang mag-isa lang ako ngayon sa stage. Kaya mag-start na kami ni Sir JP pero bumibitaw pa yung streamer ko, hindi pa ako nakapasok sa kanyang ano, sa kanyang studio. So, I hope na hindi tuloy-tuloy yung aberya dito sa first episode niya. So, nakakaya naman kay Sir JP na magiging unsuccessful itong first episode. So, hopefully hindi po. So, please watch the full episode of this show na to, this first episode ni Sir JP. Okay? Sila show sa kanyang YouTube channel na JP. Nakapasok na tayo sa kanyang studio para makapag-start na tayo. Yan. Unlimited yung ating unlimited yung ating
Papasok tayo, yun. Nakakahiya kay Sir Jake kasi nalalaglag tayo. Ayan, pasensya, pasensya. You can wala pa pala. Hindi pa pala niya ako nasa yan! Nalalaglag ako, Sir JP. Nawawala yung aking connection. Naku. Ito yung quest. Ayan. Bumagdag yung ating mo. So, let's begin. Let's begin. Yeah. Paraan. Iyan na natin si Kuya Will. Premiere siya sa akin mamaya. Content ka sa akin, Kuya Will. Talaga. Promise. Hindi ako natuwa sa'yo, Kuya Will. Inaaway si Kuya Will. Kuya Will, hindi mag-a-adjust ang show para sa'yo. Tayo magsisimula. Hindi na natin thanks. Kasi naka-set up na yung live. Ngayon ni Sir Jim late na kami ng 5 minutes. So, okay. So, in-adjust na yung time, Kuya Will. In-adjust na yung time para, kasi sabi ni Kuya Will, mga 8:30 to 9 daw. So, masyado na siyang delay kung 9 o'clock pa. Yun. Yung ating StreamYard para tuloy-tuloy yung live Sir Jim, si Buwan. Shane. Pagdating nun doon, magsiset up pa siya. Diba? Lalagay niya pa yung sound card niya. Ayan. That's your show. Nasa iyo po yan. Basta ako dito lang ako sa background. Oo. Wala siyang specific. Ayan, babati muna tayo sa ating mga kapatid dito, sa mga nakaabang na. Mga nakaabang na tayong mga kapatid dito sa
sa live ni Sir JP, si Sir Per Orient TV, saka si Riders for Life. Diba? Bati-bati muna tayo. Ano, uh, so, kaya mapapanood to ni Sir ni Will Good Vibes kung gaano kainit ang ulo ko sa kanya. Ang init ng ulo ko talaga sa kanya ngayon. Charot. Mhm, mhm. Sige, sige. Sana hindi bumigay yung ating live. Yung live. Hindi tayo sipain ni StreamYard. Malungkot kami kasi late yung aming live. Malungkot. Cha-charge tayo kasi baka tayo biglang maloba. I-share nga muna ako ng ano na. Habang tayo naghihintay, at tayo muna ay mag-share ng ating time. Share natin sa iba't ibang group ng mga Estonians para maraming makanood ng mga Estonian. Stand by. Three minutes. Start na tayo. Ayan, start na yung show. Sir JP Abisilia. Live na po tayo ngayon sa kanyang YouTube channel. So,
please watch the full episode of this video sa YouTube channel ni Sir JP Abisilla. The JP Abisilla Show, the first ever pilot episode. So, guess tayo. So, isa-silent lang natin. So, I hope maging successful itong um, show ni Sir JP. At tuloy-tuloy to. Tapos ito abangan ko every time. So, may mga susunod na tayo. Meron na siyang mga susunod na mga guests. Yan. Start na. Standby lang tayo. Nasa backstage pa tayo. Start na. Para marinig mo. So, live na po tayo. Hello! Hello po sa lahat ng mga taga-subaybay ni Sir JP Abisilla sa kanyang YouTube channel. Ngayong live po tayo. Maraming salamat po sa lahat. Shoutout po sa lahat ng mga nandiyan sa ating nasa background. Ayan, maraming salamat po sa inyo dahil sasamahan niyo kami ngayon sa first episode ng kanyang JP Abisilla Show. So thank you very much kapatid. Sir JP, sa iyong paunlak saan. So nakaka-flatter naman, sir. Napapa-flatter na kinakabahan. Yes. Actually, sir, okay. By the way, my name is Jovi. Ayan, real name natin yan. So, sa mga hindi pa nakakilala at hindi pa nakakilala sa akin po na yan. My name is Jovi Navarrosa from Cavite. Ayan. So, nagsimula tayo as a supporter. Supporter ni Yorme Isko Moreno Dumagos. So, after the election, so ang dami nating mga inikot, di ba? Inikot ng mga vloggers, ng mga sumusuporta kay Yorme Isko. And then after that, eventually, nag-start yung channel natin na I Love Isko. Nung nag-start na rin yung Discovery Night.
kung saan I tried na mag-upload ng mga video ni Yorme Isko nung sa kanyang Discovery Night. And then thankful tayo dahil tinakilik naman or sinupport naman ito ng mga kapwa nating Iskonian. So, and then syempre sa encourage na rin ng mga kapatid natin ng mga vloggers na sinamahan. So, kaya nagtuloy-tuloy po yung ating channel. So, hanggang ngayon, na-monetize, na-demonetize, ayan. So, pero hanggang na-monetize ulit until now, yun. So, maraming salamat po sa inyo. And then, syempre sa ating Facebook, yan, Jovina Varosa. Yan, marami tayong mga friends sa mga Estonians yan. And then, yun. Yun yung pinaka-active so far natin na social media platform, yun. And then, sa Twitter, sa X, I love Isko pa rin. And then, Instagram, ganun din. Tapos, may page din siya, pero suspended. Suspended lang lately lang. Yan. Nung nakaraang araw lang. But anyhow, why? It's because siguro papansin lang ako. Papansin lang para at least mas mabilis matandaan yung name natin. Pero eventually napaisip din ako bakit yun din yung napangalan ko. Kasi my full name is Joby Irene. So they call me I. So parang 'di ba mostly 'di ba usually kasi 'di ba kapag may mga crush ka, I love oh, 'di ba? Kunwari for example, Sir J meron siyang mahal, 'di ba? JP Love, Baby Girl. Medyo mabilis nila tayong na recognize. Yun. So maraming salamat. Pang Miss Universe ba yung question? Kinakabahan ako. Charot. Sige, go answer, JP. So yan, nag-start na yung live ni Sir JP. Ayan, so abangan niyo yan. So, note kayo sa kanyang YouTube channel, Facebook, Twitter, so andyan lahat ng kanyang platform. Bumabati lang si Sir JP. So, hintayin natin. Tapos mag-start na tayo for first and two question. Re-react sana tayo. Bakit kay Mikay may may pagpa-heart si Sir JP? May na first question na.
Interview for ano, application. Application for ano, job. Sino ang sinong nag-udyok sa'kin? Um, walang nag-udyok or walang nagbulong sa akin na dapat ito yung iboto natin dahil ganito, ganyan. Ito ay sarili kong desisyon. Actually sa family namin, ah, dalawa lang kami, pamangkin ko yung, first timer na voter siya, so college siya, saka ako lang. The rest of my family is alam niyo na yung kasalukuyang, nakaupo ngayon na, kasi, ever since talagang, choosing talaga na yung gusto ko talaga yung mamuno talagang, na politiko is talaga yung may nagawa na. Yung kasi kahit dati pa, as experience before actually na-discuss ko na rin 'to kung saan ako humugot, bakit si Isko. Dahil nga nagustuhan ko yung takbo before sa Makati. So, yun yung hinahanap kong, mamuno, not only for sa lugar lang nila kundi sa whole world. So, ay whole world sa buong Pilipinas. So, nung nakita ko at nababalitaan ko, si Isko is marami siyang nagagawa sa Manila. Actually, honestly, um, ang pagkakilala ko lang before kay Yorme is, kay Isko is yung sa team lang siya ni ano, ni Claudine Barreto. Hanggang dun lang yung pagkakakilanlan ko sa kanya. So hindi ko alam na meron siyang naging Seco Film ano siya. Tapos hindi ko alam na naging councilor na pala siya, naging vice mayor. Hanggang nung time, kahit nung tumakbo siya ng senator, hindi ko rin din matandaan kung siya ay binoto ko or hindi. So ayoko mag-pretend na binoto ko siya. Na hindi ko naman sure 100% ko talaga na iboto ko siya. Kasi nga hindi ko talaga siya uh, kilala ng gano'n. Until nung 2019, yun nga, karoon ng mga bagong mayor sa iba't ibang lugar na talagang newest and youngest. So isa siya sa mga natutukan na talagang nagpaganda ang Maynila. So hanggang doon, hanggang nung time na sinabi na tatakbo siya. So inaral ko mabuti kung ano ba talaga yung nagawa niya at bakit siya tumatakbo. So yun, until then, naging tahimik lang. So walang ibang nag-udyok, kundi on my own personal. Kasi ayoko na sasabihin lang, kahit maraming mga kasama natin sa office, na ito na lang, kahit marami may gusto ka isko, pero wag na daw kasi baka matatalo lang din, so baka manalo daw ito isa, so dito na lang tayo. So walang ni any influencer or na talagang nag ano sa akin, talagang 100% talagang siya dahil nga dun sa nagawa niya. Dahil nga naging mapanuti din tayo that time. So siya lang yung nakita ko talaga na merong talagang ah, tawag dito yung Pilipinas na ganun kabilis. Kasi ano na tayo eh, parang yearly na lang, every na lang na meron na itong presidente na dumadaan eh, paulit-ulit lang din yung situation. So sana magbabago. Pero yun, pero nabig tayo, pero still, kahit ganun pa man, eh, tuloy-tuloy pa rin yung pasuporta at hindi tayo nahuli. Hanggang ngayon, kaya tayo magkakasama ngayon.
Hala, hubad ako ah. Nasaan ba tayo? Hubad ako. Umayos ako dun oh. Sa camera mo. Yan, naririnig ko kasi medyo may commercial din tayo dito kasi yung pamangkin ko bigla pumasok sa kwarto. Nakaano daw siya, nakahubad daw siya. Kikita siya dun sa premiere ko. Bisa mo na ate. Yan. So, ang question is, ano ang katangian ng isang hinahangaan? Ay! So, bilang pinuno. Siguro yung 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 dedicated and consistency or consistent yung ginagawa niya. Hindi lang siya yung una lang na ito yung sinabi niya ngayon tapos bukas iba naman. So, kung ano yung sinabi niya nung una, yun din yung mangyayari bukas sa susunod na araw hanggang matapos yung termino niya. So, yun yung isa sa mga talagang katangian ng isang pinuno na kailangan tularan ng mga ibang nag-inspired na tumakbo in a different position. Yung magiging consistent sa sinasabi. Hindi dahil ito lang yung nangyayari ngayon, patupad tapos sa bukas iba na naman. So, yun. Yung pinaka ano talaga yung consistent at paninindigan doon sa sinasabi niya. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Walang ibang pwedeng bumali doon. Maliban na lang kung talagang meron pang pagbabago na pwedeng mangyari. Yun. Yes. Ang bongga, may commercial talaga.
So yan, nag-break lang ng 1 minute. So isang minutong pagpapahinga muna tayo dito sa ating live. Ayan, so yun. At least natatawid natin yung ano natin, yung mga question ni Sir JP na pang Miss Universe talaga yung question. Guys, nako. Nakakaba din pala, no? Kahit sabihin ko yung um, eksena, talagang kahit na paano dadapuan ka ng continuous kaba, pero maitatawid mo siya dahil nga alam mo kung ano yung sinasabi mo. Alam mo kung ano yung nasa puso mo, alam mo kung ano yung mga totoong sinasabi mo dun sa tao. Meron ako. Nag-ano ko, naka-live ko nila. Bakit? Ito na lang oh. Yun. Panoorin nyo yung ano, sa mga hindi pa nakakapanood kayo sa live ni Sir JP, ayan. So, panoorin nyo sa may JP ABC. Back to, tapos na pala yung isang minutong pagpapahinga. Yan. Yung ginawa niya in 48 hours yung
ayos ng mga vendors na hindi salansanay na naghahanap buhay. Kasi hindi mo alam kung safe din yung ano mo, eh, yung mga paninda mo. Kasi may tendency na yung mga batang hamog puwede kang dukutan din, siyempre may mga gutom din yan, 'di ba? Especially 'pag mga pagkain yung ano mo, yun. So yung safety din ng mga tao, yung ginawa niya doon sa Maynila. So hopefully na alam kong puwede niya din gawin sa buhay. Yun, mm, correct. Tool, oo, mm. Mm, sa kanya, may palaro may palaro. Ano ano yan, kailangan ko ba meron tayong papel, panula? Hmm. Akala ko yung palaro mo para sa mga ano mo, sa mga viewers mo. Yung pala sa amin. May fast talk yata si Kuya Boy. I-Google, i-Google mo yan. Ayan, so kaya isang minutong pagpapahinga na naman po tayo na nagaganap ngayon. So maraming salamat sa mga kasamahan natin dito na mga Estonians na talagang tumututok ngayon dito sa live with Sir JP. So
Sa mga hindi nakapanood nitong live pa ni Sir JP, please watch the full videos ng JP Apostilla Show sa kanyang JP Apostilla YouTube channel. Yung first episode tayo ngayon guys. So nakaka-plato, nakakatawa dahil tayo kauna-una tulungang guest na supposed to be kasama natin si Kuya Will, but until now, wala pa rin siya, hindi pa rin siya nagpaparamdam. So Kuya Will, nako, gigil mo mi. Content talaga kita mamaya sa live ko. Posible. Ay pala. So meron tayong 14 million in the house. Akala ko pang Miss Universe lang yung mga question pala may quiz bee. Sige. Sumasagot na sila, wala pang tanong. Si Isko ay tumatakbo bilang senador noong 2016 sa ilalim ng anong partido? Asenso Manileño, Aksyon Demokratiko, or Pwersa ng Masang Pilipino? Ay, ang dali-dali na sagot! Letter C. Pwersa ng Masang Pilipino. 1 point. Sige. Under ng ticket nino yan. Baka sunod kasi yung ano yung question na yung masasagot natin kaagad.
So, yeah, may palaro si Sir JP, so question and answer siya. So, nakuha na natin yung 1 point. Ay, ang bongga. So, akala ko pang universe, pang Miss Universe lang yung mga questions. So, anong nangyari, meron palang pa-quiz bee ang ating kapatid. So, 3 questions yan. So, hopefully masagot natin lahat. 1 point! Tuwan-tuwa, 1 point. Hindi. Ang bilis ng sagot ko. Hindi. Hindi. Explain ko. Sige, explain ko. Actually, kanina ko lang, kahapon ko lang 'to nabasa. So, I think parang yung Asenso Manileño is, nag-start siya ng taon ng 2005. At tapos si Isko Moreno is pumasok siya ng 2007 as, vice alcalde ni Danny Lacuna, 'yan. So, mabuti na lang na-review ko yung kagabi. Kasi 'di ba nung kagabi sa live ko, nagbasa ako ng biography ni ni Yorme. So, nabasa ko 'yan. So, kung hindi ko 'yun nabasa siguro masasabi kong yes. Pero hindi, hindi po ang sagot. Hindi. Talagang hindi 'no. Ay gano'n? Mhm. Mag-oo din siya. Partido. Pe pero umapilay 'no, pero can you please check the biography, biology na naman sabi. Pero anyhow, sige go, mali ako. Confident pa naman ako sa sagot ko. 1-1, okey, mali tayo guys. Apela na lang tayo sa mga susunod na araw. Simple. Ewan ko na lang kung di mo pa ba masasagot 'to, I love it 'to. So, one of the asan yung question? Ayan. Ano ang eksaktong pangalan? Ang pangalan ni Isko Moreno is Francisco Moreno Domagoso. And then pinanganak siya, ang kanyang kapanganakan is October 24, 1974. Di ba?
Mm, junior. O, 'di ba? Nakakatuwa din yung mga kasama mga live chat natin dito, mga live viewers natin kasi nakikiano din sila, nakikisagot din sila. Nakakatuwa. May araw pa. Dapat ni-reserve mo yan kapatid sa mga questions na darating sa inyo. Sige. So, look out ako, look out. Look out tayo sa mga questions ni Sir JP. Hindi ko alam. Private chat mo nga, Sir JP, para look out tayo sa sagot kung tama. Hindi ko alam yung sagot. Buti na lang hindi napunta sa akin yung tanong. So, sagot na, guys. Team 40. Sagot na nga. May nanalo na ba? May nanalo na daw. So, nauna si KTV Pilipinas. Letter D daw. Nauna si KTV. Nauna si KTV sumagot. So, ang tanong doon, ang clock tower sa Manila ay kung kailan daw na-establish, tinatag. So, 1920s, 1930s, or 1940s. So, yung sagot is 1940s. So, unang nakasagot dyan ay si KTV. Ang bongga. Ang bongga ng coffee. Pero pwede ba coffee ko brown? Wala, late ka na, Kuya Will. Ayan na, dumating na si Kuya Will. Tiga mo, daratratan natin si Kuya Will sa live mismo. Pero hindi, syempre. Professional tayo, guys. So, mamaya na natin papagalitan si Kuya Will. Hi, Kuya Will. Premiere ka sa akin mamaya. Akala ko sa kanya naman gagaling pang kape. Congrats.
Vishwa. Ano daw yung pinakatotoong pangalan ni Mali? Yung nag-iisang elephant sa Manila Zoo. Ayan. Pinaganda. So, Vishna Mali, Vishwa Mali, or Vishma Wali. Maali. Ayan. I think parang Vishwa. Tama. So, tama yung guess natin. Letter B. Kamag-anak. And dahil si Kuya Will ay late, nauna na yung tanong sa kanya. Cisco Moreno ay mahilig magkape sa Starbucks. Ano ang kape palagi niyang iniinom? Yun yung question. I know the answer. I know the answer. Letter B. Ako sagot ko dyan letter B. Yan, Kuya Will. Kung nanood ka nung live ko na nakaraan, nabasa ko yan. Doon sa ni Carl. Broad copy. Ayan, nagpapakilala na si Kuya Will nga bagong pasok pa lang siya dito. So, siya naman ang hot seat niya.
ilan naman yung channel ko so far, pero nag-i-evolve naman yung channel. From time to time. So far, yung content ko is not all about travel, daily. Actually, yung pinaka-original title talaga ng channel is The Honest by this 565 dahil ang original content is 5 short na answers ng mga everyday life. Video ng everyday. Pero nung nag-disper sa akin, nakilala ko kayo. ETV, alam ko nung last year lang. Then yung punta tayo ng ETVs, punta tayo then input natin. Tapos yun, na-explore sa akin na magtatagal ako just like katulad ninyo na magtatagal ako. So, actually, 1 year na ako magtatagal ako. Tapos magtatagal. Kaya, inspiration ko si Ismo. So, ayan guys. So, abangan nyo, panoorin nyo yung full videos na interview namin dito sa JP Abisira show. So, baka nyo panoorin nyo kanyang pinaka-full video. So, muli maraming salamat guys. So, see you on our next upload videos and lives. Take care always. I love you all. Bye-bye.